Hello, good morning. At isang mapagpalang araw sa ating morning na ito. At ngayon yan po at ako'y nagpapasalamat na rin sa ating pong may kapal na pinagbibigyan pa tayo na ganitong kalakasan para ma-expose ang ating sarili sa pamamagitan ng paglalakad. 45 minutes na paglalakad dito sa lugar na ito. Dito po ako madalas sa lugar na ito. Yan. So sa ngayon, dito po tayo para sa mga kababayan natin na nag-harvest ng kanilang mga pinunlang isdang hito. Dito po yan. Samahan niyo po ako. Let's go! So yun po mga idol. Good morning, good morning. Dito naman po tayo sa pag-harvest ng isdang hito. Palaisdahan po Kuya Albert. Itong lugar na ito. Yun po ang sakop ng kanyang palaisdaan. Ito po inabot lang po ng 3 months. Araw na rin ng pag-harvest dahil medyo malalaki na ang size ng isdang ito. So dito po sa palaisdaan na ito ay nakapalo po itong puno ng mangga. Kung mapapansin niyo mga idol, ito ay na-damage nung nakarang dumang bagyo. Kaya medyo nakahilig po ito dito sa may loob ng palaisdaan. So pagka yung kung lang maliliit po ang nailagay dito ay umaabot ng 5 to 6 months. Pero itong kay Kuya Bert, medyo may kalakihan na rin po ang kanyang nailagay dito. Kaya na-harvest na rin po ng pagdating ng 3 buwan. Yan. Yan po. Kuya, buti kayang-kaya mo pa. Buti kayang-kaya pa. Ako may high blood na. Wala lang makatulong lang binata. Kaya kasi paano Baka na high blood ko sa kakakain ng isda. Ito ako kumakain to. Hindi naman ano. Ako kumakain to. Pero maingat naman din po tayo sa pagkain ng may mga bawal. Malakas. So yun po mga idol. Pagkagaling doon sa kinukuhanan ng palaisdaan na ito, ililipat po dito. Tapos yan, pagka dito na po lahat, saka na itataas po itong net na ito para ipunin lahat. Yan po mga idol. Dito po yan lahat ilalagay yung isdang hito. Pagka naipon na lahat, saka na nga ilalagay sa cooler. Ayan. So ito pamangkin niya rin Kuya Albert ano? Kabila. Medyo may kalalakihan pa lang nailagay ng mga punla dito ano kasi umabot lang ng 3 months ano. Malaki na nilagay nila. Malalaki na. So saan kinukuha yung mga binhin nito, Sir Lito? Ay ano yan, ay dyan meron sila nag-aalaga sila ng mga malalaki na. Malalaki, yung binhian lang talaga o Tapos yun, ang pinipigaan nila itlog mo. okay. Lalaki at babae yun, pinaghahalo nila itlog. Opo. Ang pisaan yan, tiles na parang lababo. Opo. Yung punlaan talaga yun. Doon papisaan nila yun. Doon nagpipisa May yung gamot yan. May Okay. gamot pang ilalagay. okay. Yung palang Bibili na. so bilang talagang piraso nun ano pag nagano pala ano. O kasi sa primero bibilang yan eh. Sa pangalawa, titimbang na lang yun. Titimbangin na lang per kilo na siya. Puro bilang buti na. O mahirap pagbilangin. Yung una, mahirapan ka. Mahirapan. Bibilangin mo talaga. Ngayon 4 kilo na pag naglagay diyan. Pangalawa, bibilang, kikiluhin mo na lang. Kikiluhin na lang. Pasok din yung pagkinilo, yung bilang at saka ano. Oo, kasi alam tubig yun. May tubig o matubig. Ngayon, magkakatalo lang yung kung may malaki, may maliit. Okay. Kakaiba timbang na. Medyo bagamat mahirap itong pag-negosyo ng ganito. Pero kailangan no. Alagaan talaga. Ano namin, yung palay namin. Wala rin nangyari no.
Mas kuwan pa nga itong pagpapalaisdan, ano? Napakamura ng palay niya. Kala Oo. Yun nga ang sabi nga ng ano, ang hirap magkuha ng palay tapos pagka naani na, ang mura ng bintahan. Yung doon sa ginawa mo, kuya, doon sa palaisdan mo, walang flooring yung ilalim noon, ano? Wala. Pakudla ng lambat niya. Oh, yung gilid lang talagang Nakabaon ng lambat niya. Hindi Oo. pa siya lalagay mo. ito may nakabaon din to. Yuhukay mo yan. Oo. Tapos lalagyan mo ng tulos yun. Tulos, oo. Tutulos sa ilalim. Okay. Babalik mo ulit hinukay mo. Okay, kasi doon sila. Napakagaling maglubalik nun. Yung magsuot sa ilalim. Oo. Nung nakaraan bumaka, ang dami yung nakawala sa akin. Oo, yung tumas yung tubig. Nakasuot sa ilalim. Kaya. Nakasuot. Sumuot talaga, oo. Hindi lumubog ang lambat ko sa ilalim din. Kasi ilalim sila nakakuan. Kaya naunti-unti rin nagkandawala yung mga kuan, ano? Kaya binabasa ko yung lambat ko. Oo. Ito mo naghapay. Yung dalawa na yun, alis na yung dalawa eh. Yung dalawa pa yung alis. Kaya kailangan talaga yung net nito, alagang-alaga talaga kung maayos yung pagkakalatag sa ilalim. So dito po tayo mga idol. Ayan. So dito po tayo sa pinaka-area mismo ng pinag-harvestan ng isdang hito. Yan po. So kung ang walang net ko ya. Meron Oo, yung ganon yung sikbot. Para hindi makipaghabulan. So dito po lahat nagpuntahan ng mga isdang hito na to. Yan. Dito sa lugar na ito. Dahil napatuyuan po ito ng tubig. Ito pa yung kanilang tuyo ng tubig, yung compressor na yan. Higupin yung tubig diyan papunta doon sa kabilang lugar na yan. Pupunta yung tubig. So bali dalawa po ito silang nag-harvest ngayon. Pagka nasalok na po yung isda hito, ililipat doon po sa doon sa imbakan. Yan yung net na yan. So yun po mga idol ang ating update this morning. Thank you so much po sa inyong lahat, sa mga solid viewers, solid supporters dyan. Yan po ang ating update this morning, yung tungkol sa pag-harvest ng isdang hito. Dito po yun sa palaisdahan ni Kuya Albert. Yan po ang palaisdahan kung mapapansin mga idol. Yan po ang pinag-harvestan ngayon, lugar na yan. Medyo napukusan po natin kanina. Yun po ay 3 months. At sa mga kapatid po natin na OFW dyan, mag-ingat po tayo palagi. God bless po. Kung bago ka lang po sa ating channel guys, please subscribe and like and share na rin po. Thank you so much po. God bless po.